Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Pasensya na po kayo kung ngayon lang tayo nakagawa ng video. Meron kasi tayong mga brong mga ginagawa so meron tayong mga pinagkakaabalahan kaya madalang po tayo mag-upload ng video dito sa YouTube channel. Pero sa TikTok mga bro, halos araw-araw po tayo nag-upload. So sa mga nagtatanong pala kung ano yung TikTok, ayan mga bro, ayan o. RJ Moto po yung pangalan ng TikTok natin, ng pangalan ng TikTok natin. Gumawa ako ng video mga bro dahil mayroon lang po akong gustong sagutin. Meron kasi nagtanong sa akin kung ano daw ba yung diskarte or paano daw ba gumaling sa pagwa-wiring sa motor. So gusto ko lang bigyan ng kaunting idea yung nagtanong kung ano yung ginawa ko dati. Pero hindi ibig sabihin nun mga bro magaling ako. Kasi kumbaga meron lang akong nalalaman na kaunti pagdating sa wiring sa motor. So bago natin umpisa mga bro yung video natin ngayon, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video. Umpisahan natin mga bro, paano nga ba gumaling sa pagwa-wiring ng motor? Ulitin ko, hindi po ako magaling pero nakakagawa lang ako kung ano yung gustong ipagawa sa akin. Iba kasi yung magaling mga bro. Pero kaya ko pong gumawa kung ano man yung gustong ipagawa, kaya ko i-troubleshoot. Halimbawa, mayroong isang motor na wiring problem, ayaw umandar. Kaya ko pong gawin yun, hindi naman sa pagmamayabang. So, dun nga tayo sa tanong, paano ba gumaling? Yung kasi yung tanong gumaling Pero ako kasi mga bro, sa totoo lang, sa sarili ko, hindi ko kasi tinatanggap na magaling ako pagdating sa wiring. Pero sa akin naman, kaya ko naman gumawa ng wirings. Kahit mag-install ng mga device, mga loud horn, MDL, reverse passing, kung ano-anong wiring mga bro. Alarm, GPS, remote control, kung ano-anong wiring mga bro, kaya naman natin yan ikabit sa motor. So dun sa nagtanong bro, para sa iyo po yung video na ito. Ngayon kung dun sa mga manonood na magaling na kayo, mas magiging scroll up na kayo or scroll down kasi hindi po para sa inyo yung video na ito. Itong sasabihin kong ito para lang dun sa nagtanong at dun sa mga gustong matuto or gumaling sa pagwa-wiring ng ating mga motor. So ang diskarte diyan mga bro, unang-una, dun muna kayo sa mga basic, no? Kasi sa akin kasi mga bro, hindi siya talagang biglaan mo siyang matututunan na pupunta ka dun sa mga wiring ng ECU agad. Hindi ganun So dapat, kung gusto mo talagang matuto, doon ka sa basic. Kumbaga para tayong para lang kayo nag-aaral ng grade 1, nag-umpisa kayo sa A, B, C, D, magbibilang kayo ng 1, 2, 3. Parang ganun lang din yung pag-wiring mga bro. Dapat, matutunan nyo muna yung mga ginagamit. Halimbawa, dapat maalam kayo gumamit ng test light. Kasi yung magaling mag-wiring, hindi pwedeng walang test light. Kahit gaano kagaling ang isang tao sa nagwa-wiring, kakailangan niya pa rin yung mga tester, kakailangan niya na yung device. Kasi yung mga test light, merong kayang gawin na hindi kayang gawin ng tao. Bagaman kayang paandarin, kayang i-troubleshoot kung ano yung problema, pero mas madali kung meron kayong test light. Halimbawa, nagtitrace kayo sa CDI, ayaw umandar, yung kulang pala sa isang supply. Halimbawa, putol yung pulser, putol yung ground, putol yung positive. Paano mo naman malalaman yun? Malalaman mo yun kung mano-mano mo siyang lalagyan ng harness, ibabypass mo. Pero kung may test light kayo, mas mabilis po malaman kung nasaan yung putol or kung ano yung problema. So, isa yon. Pag-aralan nyo muna yung mga basic. Okay? Pag-aralan nyo yung mga basic. Dapat marunong kayong gumamit ng tester at gumamit ng test light. Mayroon din tayong mga video niyan mga bro kung paano gumamit ng tester at tsaka ng test light. Yan. So, basic. Pangalawa mga bro, dapat meron kayong oras talaga tapos consistent yung paggawa nyo. Mas maganda kung actual mga bro. Pero kahit naman hindi actual mga bro, basta maalam kayo mag-diagram. Iba rin kasi mga bro kapag may idea kayo sa diagram. So, alam nyo naman yun, meron tayong mga schematic diagram, meron tayong block diagram, may mga pangalan yun mga bro Mas maigi kung pag-aralan nyo rin yun para kumpleto talaga yung pagwa-wirings nyo. Kasi,
Minsan mga bro, sa akin kapag meron akong kinakabit na mga device, ginagawa ko muna siya ng diagram. Depende kung ano yung gusto ng customer. Depende kung ano yung gusto ng customer. So, mas maigi yung kung may idea din kayo sa diagram. Pangatlo mga bro, na kailangan yung matutunan, sa motor kasi mga bro, kasi ang tanong ni bro sa motor lang eh. Mas maiging kabisaduhin nyo yung function ng bawat parts. Iba din yun mga bro. Pagka alam nyo yun, napakadali lang din gumawa ng wirings ng motor. Base sa aking experience. Halimbawa, stator. Alam nyo yung bawat function ng wire. Okay? Meron tayo doon na light coil, meron tayo doon na charging coil, meron tayo doon na pulser, meron tayong ground. Ayan, mga ganun, mga bro. So, dapat alam nyo yung mga wire na yon. Mas maigi. Ito, yung kasi mga bro, yung sinashare ko sa inyo, hindi po yan natututunan sa isahan ng isang linggo, isang buwan. Dapat yan, medyo mahabang panahon ang kakailanganin mo yan. Sa patuloy na paggagawa ng wirings, matutunan nyo rin yan, matututunan nyo rin yan. Pero kung doon pa lang sa mga nag-aaral, sabi ko nga sa inyo, doon muna kayo sa mga basic. Pag-aralan nyo yung gamit ng test light, mga tester, may mga kaunting diagram. Color coding, napakahalaga rin po nun. Napakahalaga po ng color coding sa wirings. Kasi kung motor lang ang usapan natin, kakaunti lang naman po yung parts or nung wiring ng motor, kakaunti lang po yan. So yun na nga, punta tayo dun sa stator, mas maigi kung alam nyo yung function, much better kung alam nyo rin yung color coding. Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, Rusi, Moto2, Sharacal, Motorstar, iba-iba pang mga motor. So, halos, yung iba dyan mga bro, magkakamukha lang. Merong mga compatible na parts dun sa ibang parts. Halimbawa, yung mga TC natin, pwede yung mga Lifan 150, yung Pulsar ng TMX, pwede po siya. Basta mga bro, madali lang naman talaga yung pag-wiring. Sa totoo lang, madali lang yung pag-wiring. Kailangan nyo lang talaga ng pasyensya at pag-aaral. So, napakahalaga po nun. Dapat masipag kayo. Matandain. Kung hindi naman kayo matandain, magawa kayo ng note. Kasi dati, nung nag-aaral ako mga bro, meron talaga akong listahan eh. Meron akong diagram sa cellphone, meron akong listahan sa notebook. Para pagka hahanapin ko, hindi ko nga makita mga bro, meron akong notebook na nandun lahat halos ng CDI. Ginawa ko pa ng diagram. Ako rin naman yung gumawa nun. Kasi nga, kapag may nagpapagawa sa akin ng motor dati, ito, Krypton. Tapos aralin ko yung CDI. So, gagawa ko siya ng diagram ngayon. Halimbawa, may nagpagawa sa akin na Honda Wave. 125, 110, ayan. So, mayroon tayong mga mga bro. Mayroon tayong mga diagram niyan. So, sa katagalan kasi mga bro, parang nakabuilt in na din sa isip ko or sa utak ko yung function ng mga, halimbawa, kaibahan ng new na mga bro. Reader, kaibahan ng new breed sa reborn na CDI. So, hindi po siya plug and play, So, parang naka-register na rin sa akin yun. So, balik tayo doon sa kung paano gumaling or maging mahusay sa pag-wiring. Ayun na nga, yung stator, mas magiging kung kabisado nyo. Okay? Siyempre, bago papunta ng stator, paglabas niyan, regulator rectifier naman. Kasi doon lang naman umiikot ang wirings mga bro. Kasi yung headlight, brake light, signal light, busina, napakadali lang po nun kasi switch lang naman yun. Kahit dun sa bahay, yung mga switch sa bahay na naka-series connection na switch, ganun din po yun. Sa motor nga lang, 12 volts siya, tapos malilit lang na bumbilya yung yung kinokontrol niya. Okay? So, madali po yun. Mas may kabisaduhin nyo yung sa stator, sa rectifier, ano ba ang function ng rectifier, ano ba ang function ng stator, papunta tayo sa battery, yung flasher. Yung flasher relay naman mga bro, yun yung nagbibigay blink sa ilaw. So madali lang, sa totoo madali lang. Aralin nyo lang talaga siya. Tapos kailangan meron kayong dedikasyon sa ginagawa nyo. Tapos mag-note kayo. At ang pinakamahalaga sa basic, meron kayong idea sa mga basic troubleshooting. Basic troubleshooting, maalam gumamit ng tester at test light. Ito mga bro, meron akong i-share sa inyo. Huwag kayong magyabang, tapos, tawag yan, marunong kayong tumanggap ng pagkakamali. Yun ang napakahalagang dyan mga bro. Dapat meron kayong pasensya at ito mga bro. Dapat, mapagmasid kayo. Halimbawa, mayroong mas magaling sa'yo, Mayroong mas magaling sa'yo, lang siya mga bro, parang titingnan mo lang siya, kukunin mo lang yung mga sinasabi niya. Ngayon, kapag napagsabihin kayo na dapat ganito yan bro, kung sa tingin nyo naman tama, kunin nyo lang ng kunin mga bro. Kasi,
Isa yun mga bro sa diskarte para gumaling tayo sa pag-wiring. Yung bang marunong tayo tumanggap ng pagkakamali. Kasi hindi natin maikakaila mga bro na maraming mga taong mas magaling, mas marunong sa atin. So, kapag ka sinabihan kayo na bro, oy, boss, pre, mali yan. So, sa tingin nyo naman tama, tanggapin nyo. Kasi mga bro, kapag ka hindi po kayo marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi kayo matatama. Tatak nyo sa isip nyo yan mga bro. Huwag kayong masyadong mayabang na para kayong perfectionist. So, dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali. Kasi nga, ako mga bro aminado naman ako na maraming mga tao na mas marunong sa akin, mas magaling. So, kapag kami sinasuggest sila na, pre, ganito mas madali. Itatry ko, mas madali nga yun eh. Eh di, walang problema. Ngayon, kapag ka perfectionist ka, matatagalan ka niyan mga bro. Ano? So, yun lang siguro yung may share ko sa inyo. Dun sa mga nag-aaral na gustong matuto. Basic, test light, tester, kabisaduhin yung function ng bawat wire or bawat parts ng motor. Tapos, yung huli, yun na nga mga bro, yung dapat marunong kayong mag-accept ng ibang idea galing sa iba at marunong kayong tumanggap ng pagkakamali kapag nasabihin kayo ng mas marunong sa inyo. Yun ang pinakamalupit dyan mga bro. Tapos dapat consistent lang yung gawa. Okay? Kung wala naman, nood muna sa YouTube. kaya nga tayo may YouTube. Kasi sa YouTube maraming tutorial eh. Sa akin mga bro, marami akong tutorial dyan. Paano gumamit ng tester, paano gumamit ng test light, paano ang function ng stator, paano ang function ng rectifier. Complete tayo sa YouTube dyan mga bro. Kasi marami na nagtanong yan. Ito lang, parang ngayon ako gumawa ng ganitong video na paano gumaling sa wiring. Ngayon lang yata ako gagawa ng video. Para lang doon sa nagtanong. So hanggang dito lang mga bro. Sana bro, shoutout sa iyo. Sana gumaling ka lalo.